sa mga traidor ay hindi sasama. Oh, come back to Christ, gumising ka na. Hanapin mo ang pinatay na Haring Agila. Binaboy na't winalang hiya pa. Ngayon sila'y nagpapasalamat, kaya't ika'y ay gumising na. Imulat mo ang iyong mga mata, kaya't panindigan ka, ipaglaban mo ang pinatay na Haring Agila. Naalala mo pa ba ang pinatay na Haring Agila? Siya'y nawala nang biglang-bigla. Itinago siya upang masamsam ang yaman niya. Kahit wala ka na, pangalan mo'y ginagamit pa. Punasan ang Haring Agila, dapit hapon ay wala pa rin siya. Ako'y naghihintay sa iyong pagbabalik, kaya't sa mga traidor ay hindi sasama. Oh, come back to Christ, gumising ka na. Hanapin mo ang pinatay na Haring Agila. Binaboy na't winalang hiya pa. Ngayon sila'y nagpapasalamat, kaya't ikaw ay gumising na. Imulat mo ang iyong mga mata, kaya't panindigan ka, ipaglaban mo ang pinatay na Haring Agila. Naalala mo pa ba ang luha sa iyong mga mata? Tayo ay umiyak, nalulungkot nang siya'y mawala. Kahit sa huling saglit ay di man lang nakita.
Manindigan ka, ipaglaban mo ang pinatay na Haring Agila. Ang pinatay, ang pinatay na Haring Agila. Manindigan ka, manindigan ka. Mula ngayon. Yes, Baba. Happy Sabat po sa inyong kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At gusto ko pong batiin yung mga ngayon ko lang po nakita. Pwede ba tumayo yung mga ngayon ko lang nakita at ngayon lang din ako nakita? Pwede ba tumayo? Alright. Palagpakan po. At kami po ay pinagagalak kayong makasama sa araw na ito. At harinawa na ang inyong mga katanungan ay masagot natin sa araw na ito mga kapatid. Ito po ang araw mga kapatid na kung saan we are celebrating pag-alaala mga kapatid sa nagawa ng bugtong na sugo, Kumandalahi. Palakpakan po natin butod doon. Ako po ang inyong lingkod, ako po si Pastor Lahi, ang bugtong anak ni Father Lahi. Siguro magtataka kayong lagi nyo minanarinig yung salitang bugtong na anak. Eh marami hong anak sa Kumandalahi, bakit may bugtong na anak? Ang ibig po sabihin ng bugtong mga kapatid, ikaw ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu. Dalawang beses po tayo pinanganak mga kapatid. Pinanganak tayo sa laman at pinanganak tayo sa Espiritu. Kaya huwag nyo sabihin na huwag ho kayong malito sa salita na yun mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos ay yung nag-iisang bugtong na anak. Si Pastor Lahi ay ang bugtong na anak. At lahat na tumanggap sa bugtong na anak ay magiging bugtong na anak din ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon si Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil kapag kayo po ay hindi naging anak, wala po kayong karapatan na tagapagmana ng anumang mga bagay na hinihanda ng bugtong at buhay na Diyos sa atin. Kaya sa araw na ito mga kapatid, ay gusto kong ibigay sa inyo isang aral, isang encouragement na kung saan ang layunin po natin na bawat isa sa inyo narito ngayon ay pagpapalain at uuwi kayo mga kapatid na babaunin ninyo ang mga mensahe na ito mula sa banal na salita ng bugtong at buhay na Diyos. At nang sa ganon kayo po ay mayroong lakas upang salubungin mga kapatid ang mga pagsubok sa inyong buhay. Kaya sa araw na ito, sa lahat mga dumalo, ako po ay nagdideklara ng isang pagpapala sa inyo na kung saan babaunin ninyo sa inyong pag-uwi at magpapalakas yung pananampalataya at maisip ninyong araw na ito, itong espesyal na araw na ito. At nagpapasalamat ako of course sa ating mga kapatiran, lalo kay Mother Bing, kay Brother Munding, dito po sa Mauyan, palakpakan po natin. And of course, sa ating mga elder, Pastor Ruben Dakasin, palakpakan po natin. Tayo. Ayan. Tapos sabay kaway, parang kandidato. Ayan. And of course, Pastor Pagunasan, palakpakan po natin. Ayan. Sabay kaway, tulungin sa likod. Ayan. Palakpakan ho natin mga kapatid. And of course, Pastor Nestor Manga, palakpakan ho natin mga kapatid. Ayan. Kaway, sabay likod. Ayan. Palakpakan po natin. Then, Pastor Toto Ido, palakpakan natin. Peter Ido mga kapatid. Ayan. Laki-laki po niyan mga kapatid. Ating po kapatid,
ating Vice Governor sa Polinism, si Lubin. Ayan, palagpakan natin. Ang ganda po ng boses niya, mga kapatid. And of course, si Elder Jason De Leon. Palagpakan po natin, mga kapatid. And of course, si Tatay Ido. Nanon. Yung ating tatay, ang ating translator, mga kapatid, sa mga, yung ating linguist sa kaharian, mga kapatid. And of course, si Pastor Rumbay Nablia. Palakpakan ho natin, mga kapatid. Sa masigabong palakpakan sa ating kapatid, Pastor Rumbay Nablia. Sino pa po? Si Elder Corpus, ay palakpakan ho natin. Yung ating higante, mga kapatid, pinakamalaking tao dito, mga kapatid. Palakpakan ho natin, si Elder Corpus. Sino pa? Nanay Bilya, palakpakan ho natin. Sister Lisel, palakpakan natin. Sister Pre, palakpakan ho natin. Of course, yung ating mga kapatiran, di sino pang hindi ko natawag? Sister Tisi De Leon, palakpakan ho natin. Ayan. And of course, yung ating mga bisita ho, tayo si Brother Toto. Ayan, Toto. Si Bong Revilla. Ang kamukha ni Bong Revilla at saka si Brother Toto. Palakpakan ho natin. Maraming salamat ho sa iyong pagdalo. Kayo ho ang isa sa mga espesyal na panauhin dito at nagagalak po kami na kadaupang palad kayo sa araw na ito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating FB Live, sa ating mga kapatiran sa buong Pilipinas, hindi ko na po kayo isahin dahil napakahaba po. At sa lahat na nag-celebrate mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa itong mga kaigsunan diya sa Mindanao, mayong aday papahulay kaniyong tanan, manginaot yung alabigamanan, dilitukan, kibulungan, bugtong buhay ng Diyos, magkikuban kaniyo, kanamo, sa hangtod sulod na itong pagkita, sa itong mga pastor diha sa Mindanao, panguluhan ni Pastor Amancio Buntilaw, Pastor Benji Namokatkat, Pastor Noriel Namokatkat, Pastor Claudio Busmion sa ikadawang dibisyon, Pastor Joseph Salig sa ikatulong dibisyon. Happy Sabat kanyo diha. Sa mga kapatid natin na mga Bicolano, maray na aldaw sindugabos, sa mga katugangan ta dyan, nagdadawog kamo sa tuyang programa kada Miyerkules, pero Sabado kita record ini mga katugang. Mangina atong alabing gamahanan, dito kan gibulong bugtong bungis ang atong kagurangnan ang panalangin sa tuya dyan sa mga Bicolano, maray na aldaw sindugabos. At sa mga kapatid natin na mga aklanon, may ayad na aldaw kaninyo tanan, sana makadalaw at makadalaw kami sa inyo dyan, lalo na po dyan sa Ibahay, sa Boracay, sa Malayaklan, sa Antique. Sa mga kapatid natin dyan, magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga kapatid natin sa Luzon, sa Quezon City, mga kapatiran natin, hanggang paputang Nueva Ecija, ang baluarte ng Back to Christ, Tarlac, Pangasinan, Angeles City, Baguio, Mountain Province, magandang araw po siya, happy Sabbath sa lahat. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos ng Yesus Cristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gusto ko na po malaman natin mga pastor, kung mayroon ba kayong bautismo, may candidate o baptism ba dito para bukas? Taas po ang kamay. Mayroon ba kayong dala? Isa? Sabi ko, pag mga pastor walang mabautismuhan, yung pastor akong kababautismuhan ko eh. Sister Dolls? Yung mga pastor ang bautismuhan natin, pag walang candidate o baptism? Palakpakan natin, Sister Dolls. Palakpakan po natin. Of course. Yan. Bago pa ako mag-umpisa, nais ko magbigay sa inyo ng isang nakakatawang kwento. Sana matawa kayo. Mayroon pong isang anak, na ang pangalan po niya ay Juan, na mayroon siyang mamanahin na furniture factory ng kanyang ama. So naisip ni Juan na kailangan niyang mag-asawa para may katuwang siya sa pamamahala sa negosyo na mamanahin niya. Kaya ang ginawa niya, pumunta sa isang coffee shop at may nakita siya doon na isang babae, magandang dilag, at napupusuan niya, nabighani ang kanyang puso, at tumibok ang kanyang puso, mga kapatid. At ang sabi ni Juan, doon sa babae, sabi niya, ako ay isang ordinaryong tao lang. Pero pagkalipas ng isang linggo o sa makalawa, ang tatay ko ay mamamatay na at mayroon akong mamanahin na isang negosyo na nagkakahalaga ng 20 milyones dolyares. Napakalaki po ng mamanahin niya, mga kapatid. Kaya nangyari po ay sumama yung babae kay Juan at nang sumunod na araw, nagpakasal ang magandang dilag sa papa niya at naging stepmother niya yung babae. Hindi sa kanya nagpakasal, doon sa tatay, kasi doon yung kayamanan eh. Palakpakan po natin ang bugtong Bible. Magsitayo po tayong lahat. Magsitayo po tayo at hawakan po natin ating banal na Biblia, mga kapatid. Taasin niyo yung Biblia niyo, mga kapatid. Taasin ninyo.
Sabayan po ninyo ako mga kapatid. Ito ang aking Biblia. Maraming katulad nito, ngunit ang isang to ay akin. Ito ang matalik kong kaibigan at ang aking buhay. Ano man ang sinasabi nito tungkol sa akin ay yun nga ako. Ano man ang sinasabi nito na meron ako ay pinapaniwalaan ko. Kaya kung gawin ang anumang bagay na sinasabi nito na kaya kong gawin, kailangan kong makabisado ito katulad ng pagkabisado ko sa aking buhay. Ang aking Biblia na wala ako ay walang kwenta. At kung wala ang aking Biblia, ako ay walang kwenta. Dapat itong pag-aralan, isabuhay at ipangaral ng may katapatan at kahusayan. Mas mahusay pa sa lubo na nagbalat kayong tupa na sumusubok na linlangin ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Kung kaya sa mga oras na ito, buong tapang kong isisigaw sa sinungaling na lubo. Ito ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos at ito ang nasusulat sa kanyang banal na aklat. Ang isip ko ay alerto, tanggap ng aking puso na sa pamagitan ng iyong banal na salita, hindi na ako magiging katulad ng dati kong pagkatao. Kung kaya sa araw na ito, ako ay tuturuan ng salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh. Amen. May God bless you. Shalom Aleichem. At para po sa ating talata na pag-aralan sa araw na ito, ay bababasa po natin sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. At ito po ang sinasabi, purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Verse 28, Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na mga wakas ng lupa. Hindi siya busy. Busy yung bugtong at buhay na Diyos. Hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. Kaya kayo ba ay napapagod? Kayo ba ay nahina? Sino nagbibigay ng lakas? Ang bugtong at buhay na Diyos. At ang walang kapangyarihan ay pinanagana niya ng kalakasan. Pati naman kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga pagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay. Kailan nyo ba narasa na pakiramdam nyo malakas na malakas kayo mga kapatid? Habang tumatanda ho tayo, nanghihina ho tayo mga kapatid. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, mayroon po siyang pinangako sa atin na lakas. Sa tagal po ng panahon mga kapatid, na nawala si Father Lahi, yung iba ho, nanghina ang pananampalataya. Pero ang nanampalataya daw at ang nag-aantay sa bugtong at buhay na Diyos ay bibigyan niya ng parang wala man kayong kain. Bibigyan niya ng palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Bibigyan niya ng palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Bibigyan niya ng mga babae muna. Bibigyan niya ng bibigyan niya ng mga lalaki. Bibigyan niya ng yan ang pinakalakas niyo. Talo kayo ng babae ba? Bibigyan niya ng palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam niyo mga kapatid, ginamit ang agila bilang isang halimbawa ng bugtong at buhay na Diyos para ikumpara tayo sa isang agila. Isang halimbawa mga kapatid, kung paano tayo mananatiling malakas. Ito ang binigay ng bugtong at buhay na Diyos sa atin na kahit ilang taon pa tayo mga kapatid sa ating palilikod, tayo ay mananatiling malakas. At ang kinaganda naman dito mga kapatid, sa napakaraming hayop sa buong daigdig, agila ang ginamit na halimbawa ng bugtong at buhay na Diyos. Agila yung ginamit. At bakit kakaiba itong agila mga kapatid? Sa lahat ng ibon. Paano ito kakaiba? Paano natin mapapanatili yung espiritual na kalakasan natin sa ating paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos? Now, mayroon ho akong ibibigay sa inyo. 10 hanggang 11 na uri ng ibon. At paano tayo mahihalin tulad sa mga ibon na ito? Maring isa kayo sa ibon na ito. Mahilig po ako mag-aral sa mga ibon at gusto ko pong pag-aralan ng mga ibon. Tanungin mo yung katabi mo, kung ibon ka, anong klaseng ibon ka? Maraming gusto maging agila.
Ang una kong ibibigay sa inyo na ibon ay manok. Manok. Tanungin ko kayo bakit ba tumatawid ang manok sa kalsada? Anong dahilan? Bakit tumatawid ang manok sa kalsada? May pagkain sa kabila? Mr. Dors? Pagkain? Nanay Bilya, bakit tumatawid ang manok sa kalsada? Ito. Pwede rin. Pero alam nyo ba kung bakit tumatawid ang manok sa kalsada? Alam nyo kung bakit? Gusto niya lang tumawid. Walang dahilan. Gusto lang yung tumawid doon. Ang manok, mga kapatid, takot siya sa buhay niya. Ang manok, mga kapatid, kahit may pakpak siya, bibihira ka makakita na lumilipad. Kaya yung pakpak niya, hindi niya ma-exercise yung potential niya bilang isang ibon dahil yung pakpak niya bibihira niyang gamitin. At ang manok, para lumipad, kailangan niyang anong tawag niya sa Tagalog? Kapay-kapay. Kailangan niyang kumapay para makalipad, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, na anak ng bugtong at buhay na Diyos, hindi tayo dinisenyo na katulad ng manok para magkapay-kapay. Tayo ay nilikha ng bugtong at buhay na Diyos upang pumailang lang. Hindi kailangan magkapay-kapay, mga kapatid. Pagdating sa alapa, mga kapatid, ang agila, siya lang ang tang ibon na lumilipad na hindi nagkapay-kapay. Pagdating doon sa alapa, mga kapatid, tuloy-tuloy ang lipad ng ibon na yan. Ganon din po tayo, mga kapatid, dinisenyo ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya kayo nakarating dito ngayon sa Maoyon, ito ay isang palatandaan na kayo ay hindi manok. Kayo ay agila. Kasi yung manok hanggang, may makikita ka bang manok na makarating ng Maoyon? Wala. Agila lang ang nakakapunta rito. Palakpakan natin ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil yung manok, hanggang bakuran niya lang yan. At pag lumabas ng bakuran yan, ihawin ng kapitbahayan. At kung lumipad man yung manok, 6 inches of the ground lang yung nilipad ng manok. At kapakapa lang siya. At pag habang kumakaway yung manok, ano nakukuha ng manok? Alikabok. At ang manok, mga kapatid, habang kumakaway-kaway yan, mga kapatid, kalaunan napapagod yan. Napapagod yan. Kaya, kapag napagod ka, mas gustuhin mong lumipad katulad ng agila. Alam mo, kapatid, ang isang tao na hindi pinapatakbo ng espiritual, ng espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, parang manok yan na kumakapay-kapay lang. Masyadong malapit lang ang malilipad mo. Kasi yung laman mo ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makalipad ng malayo. Pero dito, mga kapatid, sa kaharian ng bugtong at buhay, ang layunin natin ay maikot natin ang mundong ito at ipangaral at ipapakilala natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag ko kayo makutinto na yung Diyos nyo ay dyan lang sa barangay ninyo. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, hindi siya Diyos ng barangay. Siya ang Diyos ng buong mundo at ng buong universo. Kaya, kailangan siyang makilala sa buong mundo. Ang gamot, kahit gaano pagkabisa ng gamot mo, at kapag walang nakakaalam ng gamot mo, walang kwenta yung gamot na yan. Kinilala niyo ang bugtong at buhay na Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat. Tapos kayo lang nakakaalam? Walang say-sayho, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, makita natin na kailangan natin lumipad. Kapag nagkapay-kapay ka, mapapagod ka pagdating ng panahon. Mamaya, pagkatapos yung marinig ito ng mensahe ninyo ito, pag uwi ninyo mamaya, hindi na kayo magkapay-kapay, kundi talagang lilipad kayo katulad ng isang agila. Sa lahat ng ibon, mga kapatid, ang manok ang pinakatamad sa lahat. Anong ginagawa ng manok? Anong ginagawa ng manok? Isang kahig, isang tuka. Minsan siya pa ang natutuka. Isang kahig, isang tuka. Pag dumating ang bagyo, mga kapatid, ang manok nagtatago yan. Pero ang agila, hindi nagtatago sa bagyo. Lumalabas yan, mga kapatid. Kaya makita mo si Pastor Lahi, mga kapatid, pag nakita niya po programa sa radyo, tayo lang po ang nangahamon ng inuman ng lason, ng barilan, mga kapatid. Ito lang ang programa ito. Palakpakan natin. Naikwento namin sa inyo, nagka-programa doon sila, Atty. Pamatong doon sa Dipolog. Hinamon nila yung mga rebelde doon. Binaril sila doon sa radio station. Takbo sila lahat. Punta sila doon sa simbahan ni Pastor Lahi at hingi sila ng pamasahe pauwi ng Davao. Sabi nung nag-program kami sa Iligan, mga kapatid, sabi ng mga Back to Christ doon, sabi niya, wala to, patay to, 1 linggo lang, wala na.
Tuloy-tuloy po kami mga kapatid sa aming programa at naghamon po tayo sa radio program mga kapatid. Palakpakan po natin ang bugtong at bunay. At ang isa lang po ang layunin ko sa umagang ito, na kung mayroon mang manok sa dibdib ninyo, pag uwi ninyo mamaya, agila na yan. Palakpakan natin ang bugtong at bunay. Ha? Yung unang ibon, manok. Tanongin mo sa sarili, ikaw ba yung manok? Pangalawa, the magpie bird. Sabi nyo, alam mo yung magpie bird? Yung magpie bird, para yung siyang kiyaw. Yung magpie, na mayroong puti dito at mayroong puti sa likod. Mahaba din ang buntot niya, magpie. At itong ibon na ito mga kapatid, very aggressive ito. Talagang hahabulin ka nito mga kapatid. At hinaharas siya. Hindi takot sa tao ito, nanghahabol lang tao. Itong ibon na itong magpie na ito. At ito yung mga kapatid, mahintulad natin sa isang back to Christ na abusado. Mayroong mga back to Christ na parang magpie bird. Ano yung magpie bird? Ito yung mga back to Christ na makasarili, mga mayabang, magaspang ang pag-ugali, mga walang galang. Kapag nakakita ka ng ganito mga kapatid, ito ang sumisira sa back to Christ. Anong tawag yan? Mga magpie. Mga back to Christ. Nalala ko one time mga kapatid, kinikito ni Brother Gilbert noon, nung sila ho ay yung mga bugoy doon sa Baloy, sila ay nag-inuman, pinatawag sila ni Padalay, binuhusan sila ng alak, tapos pinalo sila ng 45. Ang ginawa ni Busi lang, pinagsusuntok din nila yung mga nag-inom ng alak. Sabi nung binugbog nila, sabi niya, okay lang si Commander Lai bugbog sa amin, ngayon nagpakain sa amin. Pero itong tao na ito, isang suntok namin ito, kawawa ito. Nang nawala na si Commander Lahi, sabi ng sinuntok ni Busi lang, wala na si Commander Lahi ngayon. Anong gusto mo? Sabi, hindi na, wala na tayo, wala na. Friends na tayo. Friends na tayo. So ganun po mga kapatid, yung magpie bird. Yan yung klaseng mga back to Christ. Mayroon naman tinatawag na kookaburra bird. Itong kookaburra bird, mga kapatid, ito ay makikita nyo lamang sa Australia. Napakalakas ng boses ito at pag tumunog ito, parang tumatawa itong ibon na to at ang buhay nito umaabot ng 20 years. Ito naman yung mga back to Christ na ang iniisip nila puro lang kasiyahan, kanta-kanta lang, ang buhay ay biro-biroan lang. Pag may problema, hindi mo nakikita, pag kasiyahan makikita mo. May mga taong ganon. At ito yung mga back to Christ, happy-go-lucky. Hindi seryoso sa kanilang pananampalataya, patawa-tawa lang kahit wala namang nakakatawa. Ito yung mga tao na kapag nagbiro ay nakakasakit ng kapwa, nakaka-offend. Wala silang pakialam kung nararamdaman ng iba. At kailangan natin ipanalangin itong mga tao na ito mga kapatid, sapagkat marami yung taong madadamage dito. Minsan mga kapatid, pansin ba ninyo kapag kayo may problema, mainit din ang ulo ninyo, tama? At pag mainit ang ulo ninyo, yan ang ginagawa ninyong dahilan, kaya kayo mainit ang ulo. Back to Christ na kayo, pero mainit ang ulo ninyo, mainitin ang ulo ninyo. At minsan, nadadamay ho yung back to Christ dahil sa init ng ulo ninyo. Dahil ang pagkakilala nila sa bugtong at buhay na Diyos, depende yan sa ugali na pinapakita mo sa kanila. Kahit gano'ng pagkaganda ang simbahan mo, kapatid, pag pangit ang ugali mo, yung mga tao di rin magsimba sa'yo, hindi ka rin magustuhan. Kasi pangit ugali mo eh. Kailangan maging compassionate tayo. Maging mahabagin tayo at sensitive sa nararamdaman ng iba. Pang-apat mga kapatid, ito namang mga buitre. Vulture. Ito mga buitre mga kapatid, ito yung mga ibon na yung liig nila ay walang buhok. Alam mo ba kung bakit yung buitre, yung liig nila ay walang buhok? Kasi ang kinakain nila puro patay. At yung mga bakterya ay tumitira doon sa liig niya, kaya yung liig nila ay walang buhok, yung mga buitre. At ang pagkain ng mga buitre, mga kapatid, puro patay na mga laman ng mga hayop ang kinakain nila. Now, sino naman ito? Ito yung mga back to Christ na mahilig makinig sa sabi-sabi. Yung kahit walang Biblia, sinabi lang, maniniwala na. Walang basihan. Ang sabi nga nagkasabihan natin, Mother May, ang taong mahilig makinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Hindi porke kaibigan mo nagsabi sa'yo, maniniwala ka na. Dapat magsiyasat ka mga kapatid. Tandaan mo, kaluluwa mo ang nakasalalaya at ang kaluluwa ng pamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay.
Kaya karamihan ito mga kapatid, ito yung mga back to Christ na pumupunta ng simbahan, may dalang Biblia. Pagkatapos, magsimba, kung ano yung kalayawan sa labas, ganun din siya. Duplikara. Ito yung kanta, kinanta ni DJ Alvaro na, Maginoo pero medyo bastos. Bakit kaya ganun, no? Yung mga babae, mayroong mga tinong na lalaki, gusto nila yung mga maginoo pero medyo bastos. Mahilig sila magchismis. Tanong yung tabi mo, magchismosa ka ba? Mahilig magchismis. Kahit mahilig sila magchismis mga kapatid, hindi nila iniisip na yung pagchichismis nila nakasira yon. Ganon ang mga buitre mga kapatid. Pag lumalapit yan, amoy patay na. Patay ka. Pag lumalapit ka dyan. Ikalima, pikoy. Di sa Palawan, maraming pikoy. Sino naman ito? Mayroong 353 kinds of pikoy sa buong mundo. Magaling mangaral, pero hindi na-apply sa buhay. Magaling mangaral, hindi ma-apply sa buhay. Mayroong isang taga-baryo pumunta ng syudad. Pagdating niya ng baryo mga kapatid, pumasok siya sa isang restaurant. Pagdating niya sa restaurant mga kapatid, hindi man siya marunong mag-order. Paano kayo mag-order ng pagkain dito? Inabangan niya yung katabi niya kung anong orderin. Kaya, pag siya, waiter, tinawag niya yung waiter, pa-orderin mo nga ako ng isang fried chicken. Tumawag siya, waiter, bigyan mo ako ng fried chicken. Tumingin yung katabing lamesa na gano'n. Sa waiter, pa-order mo ako ng sinigang na bangus. Tawag din siya, waiter, bigyan mo ako ng sinigang na bangus. Tingin uli yung katabi niya. Niluloko ako nito ah. Inulit niya. Waiter, bigyan mo ako ng adobo. Tawag din siya. Waiter, bigyan mo ako ng adobo. Iluloko talaga ako nitong katabi ko. Isa na lang. Sabi, waiter, bigyan mo ako ng tisyo. Sabi niya, waiter, bigyan mo ako ng tisyo. Tumayo na laki, niluloko mo ba ako? Tumayo yung taga-budok at sabi niya, bakit? Ikaw lang ba marunong kumain ng tisyo? Ha? Ikaw lang ba marunong kumain ng tisyo? Ito yung mga gaya-gaya mga kapatid. Mayroon silang kaalaman sa utak, pero walang kaalaman sa puso. Yung pagkakalam nila sa back to Christ, yung narinig lang nila. Maraming salita, kulang sa gawa. Ika-anim na ibon, dakuku. Itong kuko na ibon matid, kakaiba ito. Kahit itong ibon na ito, hindi naggumagawa ng pugad. Hindi siya gumagawa ng pugad. Titingnan lang niya, pag mayroon ka ginawa ng pugad, doon siya titira. Doon siya mangingitlog. At kapag nangitlog na siya doon, iwanan niya yung anak niya doon. Tapos hayaan niya yung ibang mag-alaga sa anak niya. Ganito itong klaseng kuko. Now, sino naman ito? Ito yung mga back to Christ na mahilig tumanggap. Ayaw magbigay. Muna yung ko madalahe, sabi ni Padalahe, gustong mutabang pero nagpatabang. May mga taong gano'n mga kapatid. Sa Mindanao, napakarami niyan. Sabi ko talagang ito si Pastor Lahe, ito si Padre Lahe, dapat mamigay ng pira ito. Sabi ko, yung pira lang pinunta mo rito. May mga tao gano'n mga kapatid. Ikapito, pabo. Ano ito mga pabo? Alam niyo mga pabo bakit yung buntot nila, bakit nakabukayan? Yan ho ang ginagamit ng mga pabo para mang-attract ng kanilang napupusuan. Nagpapasiklab. So ito mga pabo, mga kapatid, ito yung mga taong mahiling magpasiklab. Mga ambisyoso, pero makasanlimutan. Mga mayayabang. Pag tumingin sa lamin, sabi niya, gwapo ko talaga. Ito yung mga tao na yan. Mahiling magyabang, marami siyang pera, mamahalin yung kanyang damit, bagong sasakyan, maraming alahas. Pero pag hiningaan mo ng tulong, ayaw tumulong. Mayroon mga taong gano'n mga kapatid. Naalala ko yung kapatid na yung papa ko na pag magyaya yun, pag pumunta sa niya, kain tayo ng restaurant. Akong bahala sa gastos. Yung pinakamagandang restaurant. So sumama naman kami. Pagdating namin doon, hawak-hawak niya ATM niya. Sabi niya, naku, patay. Anong patay? Naiwanan ko yung isang ATM ko. Sabi ko, paano na yan? Dito na tayo turo-turo. Ang tawag ko doon, milyonarya. Kasi lumalabas sa bibig ng puro milyon. Ito yung mga tao, mga kapatid, na sarili lang niya nakikita niya. Hindi niya nakikita kung anong pangailangan ng iba. Ikawalo, the pelican bird.
Ito naman na ibon na ito mga kapatid, wala itong ibang gusto kundi kumain lang ng kumain. Pag sabi mo, pupunta tayo doon sa sambahan, sa Maoyon, sabi, may pagkain ba doon? Pupunta siya dahil sa pagkain, hindi siya pupunta doon para makinig na mensahe. Hindi, kain lang talaga punta niya. Spiritually mga kapatid, maganda ito. Kapag pumunta ka dito, kumakain ka ng spiritual na pagkain. Maganda yon. Pero pag pumunta ka lang dito para kumain ng para sa laman, hindi ho maganda yon mga kapatid. Ikasyam, uwak. Itong uwak mga kapatid ay marumi. Itong uwak mga kapatid, mahilig ito manira. Mahilig manira. Pupunta yung simbahan mo, sisirain yung simbahan mo doon. At magdadala ng chismis. Kahit walang batayan mga kapatid. Alam, kilala nyo na ito kung sino ito. Mahilig manira. At ito pinakadelikado na ito ng ibon na ito mga kapatid. Pistiho ito sa iglesia. At itong uwak mga kapatid, lagi yung hinahabol ang agila nito. Kaya ang ginagawa ng agila, pag hinahabol siya ng uwak mga kapatid, ang agila lilipad yan pataas. Hinahabol yan ng uwak. Pagdating nun sa taas mga kapatid, yung uwak hindi niya kakayanin sa taas kasi walang oxygen doon. Kaya hinihingal yung uwak. hindi niya mahabol yung agila. Kaya mga kapatid, kapag mayroon kayo mga tao, na mga taong hindi naman talaga totoong back to Christ, ipanalangin mo yan mga kapatid. At kapag dinala mo sa bugtong at buhay na Diyos ang iyong hinaing mga kapatid, yung uusig sa iyo, hindi makahinga yan. Hindi siya mananalo sa iyo sapagkat ikaw ay magiging katulad ng isang agila. Ikasampu, sparrow. Hindi sparrow unit ha. His eye is on the sparrow. Yung sparrow maliit na ibon yan. Itong mga ibon na ito mga kapatid, itong maya, sparrow. Yung maya mga kapatid, kahit saan makita yan, punta dito, punta doon. Walang permanenteng kinakainan niya mga kapatid. Palipat-lipat yan. Mayroong mga back to Christ naman na ganon. Pag tinanong mo, saan ka talaga kapatid? Saan ka ba kampi? Sabi niya, wala. Kung saan yung may pagkain, doon ako. Bigas ay bigas. Ang gluten ay gluten. Neutral mga kapatid, walang kinakampihan. Naalala ko yung digmaan ng mga ibon at saka mga hayop mga kapatid. Nung magkaroon ng digmaan mga kapatid, yung paniki, na-corner siya ng mga yung mga may paa sa lupa, yung mga walang pakpak. Sabi niya, hindi ako ibon. Sabi niya, may paa ako, naglalakad ako, hindi ako ibon. Sa pagkatapos, ang digmaan ulit, natalo na naman yung mga may paa, nanalo yung mga ibon. Sabi niya, hindi, ibon ako. Tingnan mo, may pakpak ako. May ibon. So mamaya, nagkaroon ng agreement yung mga yung ibon at saka mga hayop. Na nagkaroon sila ng truce. Sabi niya, magkaroon sila ng ceasefire. Sabi niya, mayroon isa dito na hindi man natin malaman kung anong kulay. Pag nananalo ang mga ibon siya. Pag nanalo yung mga hayop, hayop din siya. So pinatawag siya, ano ba talagang kasarian mo? Ay hindi niya masabi yung kasarian. Kaya sabi ng mga ibon at mga hayop, mula ngayon, hindi ka pwedeng sumama sa amin, sa mga hayop, hindi ka rin pwedeng sumama sa mga ibon, kaya yung paniki, sa gabi lumilipad, walang kasama. Kasi, wala siyang pinapanigan, mga kapatid. Yun po, ang mga sparrow. Ika-11, itong kanaris, at saka itong mga ibon na nakakulong. Ano itong nakakulong, mga kapatid? Ito yung mga tao na nakakulong sa nakaraan. Hindi matanggap ang bago. Pag sinabi mo mayroong bagong awit, hindi ginawa ni Father Lahi yan. Hindi ginawa ni Father Lahi yan. Ayaw makatanggap ng bagong aral. Gusto lang kung ano yung binigay sa kanya, hanggang doon lang sila. Parang cellphone yan mga kapatid. Alam mo yung cellphone? Noong una dumating ang cellphone dito, Ruben, ang laki-laki nun. Ganyan kalaki oh. Tapos, siyempre, medyo bago pala, kaya nilalagay yan dito ni Brad Ruben, dito, lagay yan. Tapos pag naglakad, ganon. Di, siyempre, proud na proud kasi may cellphone na kalaki. Habang tumatagal ang panahon, ang cellphone, paliit ng paliit. Ngayon, yung nagdadala ng malaking cellphone, nakakahiya na yun. Mr. Dors, nakakahiya na magdala. Kaya pag mayroon kang malaking cellphone, kapag may tumawag sa'yo, ilalagay mo sa bag mo, tapos pipisilin mo ng ganon. Mamaya na tayo mag-usap. Kasi nakakahiya na. Sobrang laki. Mga kapatid, lahat ng bagay nag-upgrade. Dapat mag-upgrade ka din. Sabi ng bugtong at buwan na Diyos, yung bagong ala kailangan ilagay sa bagong
Lalagyan. Dahil kapag yung lalagyan ay luma, sasabog. Pag hindi mo matanggap mga kapatid, sabi mo na, wala namang pinakilala si Father Lahi na anak. Pag nanatili kayo mga kapatid, si Commander Lahi, ano yun? Matalino ba yun o bobo yun? Ha? Matalino ba yun o bobo yun? Matalino. Sinong kalaban ni Commander Lahi? Daming kalaban niya. Kailangan ba ipangalandakan yung anak niya sa inyo? Para makilala niya? Bakit ang buong Mindanao, mga kapatid? Karamihan ng mga Mindanao ay sumama kay Pastor Lahi. Sumama ba sila sa akin dahil hindi nila ako kilala? Sumama yan dahil kilala nila ako. At yun sa mga hindi nakakilala, ipagpalagay rin yun dito si Commander Lahi. Kung nandito si Commander Lahi, Mother Bing, kaya mo bang itanong kay Commander Lahi, Father Lahi, anak mo ba yan? Ha? Brother Ben, kaya mo bang tanungin si Commander Lahi? Sabi ng Balang Sulatan, yung mga tinago ay hindi yan para sa'yo. Kung anong pinahayag sa'yo, hanggang doon ka lang. Pero doon sa mga nakarinig na pinakilala si Pastor Lahi, ni Father Lahi, hindi na bago sa kanila yan. Ha? Hindi na bago sa kanila. May mga tao, mga kapatid, na nakakulong sa kulungan. Nakakulong sa tradisyon, nakakulong sa insecurity, ha? Nakakulong sa nakaraan na kanyang buhay. Minsan may mga tumatanda na may galit pa sa kanyang mga magulang dahil hindi siya pinaaral. Nagagalit sa kanyang mga kapatid dahil hindi siya tinulungan. Mga kapatid, kailangang palayain niyo ang sarili niyo sa nakaraan at tanggapin niyo kung ano ang hinaharap. Dahil kung hindi niyo tatanggapin, mapapag-iwanan kayo. Ano ba yung karakteristik ng isang agila na dapat mayroon tayo? Number 1, ang agila, mga kapatid, mahilig mag-isa yan. Kaya, Commander Lahi, ang bumibira na, nag-iisa. At ang agila, mga kapatid, nakatira sa bato. Mga awit, 62, verse 1 and 2, purihin ang bugtong at bunes, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Siya lamang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. Sino na yung bugtong at buwan na Diyos? Siya ang muog. Siya ang bato. Ang agila, mga kapatid, ang agila ay nakatira sa bato. Matataas na dako. Ang agila, hindi yan tumitira kasama ng manok. Hindi yan kasama ng mga ibon. Kasi pag ang manok, tinabi mo sa agila, anong ginagawa ng manok? Nagtutukaan. Maingay. Ayaw ng agila ng maingay. Kayo, mga kapatid, sa bahay ninyo, pag marami kayong kasama, hindi kayo makapaglingkod sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi ka makapagdasal sa prayer room. Halimbawa, nananalangin ka sa prayer room, tapos mamaya yung kapitbahay mo nag-aaway, nagsasabunutan. Makakapag-worship ka ba ng maayos? Tingnan mo yung mga kapatiran natin sa malalayong lugar, sa mga bulubundukin. Ang sarap maglingkod sa bugtong at buhay na Diyos. Kahit manalangin ka ng sumisigaw ka, walang makarinig sa'yo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Yung mga nasa kabundukan, yun ang nakakarinig sa buses ng bugtong at buhay na Diyos. Sila ay nakatira sa bato. At yung bato na yan, walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Pangalawa, ang agila ay hindi makalipad kung walang hangin. Ang agila, makakakuha siya ng pagkain, makakapunta siya sa malayong lugar, makakainom siya, makakapunta sa kanyang pugad dahil sa hangin. Ang hangin, mga kapatid, ay nagsisimbolo sa ating tinatawag na banal na espiritu. Alam niyo, agila, mga kapatid, diyan sa taas, sa lapaap na yan, mayroong tinatawag diyan na thermal currents. Sabi mo sa katabi mo, thermal currents. Yung thermal currents, mga kapatid, paglipad mo sa pinakataas, mayroong hangin diyan na napakalakas, Brother Ruben. Napakalakas ang hangin yan. At yung hangin na yan ay gumagalaw. Kaya ginagawa ng agila, mga kapatid, lumilipad siya lumilipad doon sa pinakataas, at pag dating niya sa taas, ibubuka niya lang yung pakpak niyan ganun. Pero nakita mo na lumilipad lang mabilis yung agila. Hindi niya kailangang magkapakapa para lumipad. Dahil yung thermal current, mga kapatid, yun ang magdadala sa kanya kung saan siya papunta. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ganon din tayo, mga kapatid, kapag nasa atin ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, hindi natin kailangan magkapakapa pa. Hindi natin kailangan magkapakapa. At yun ang magagabay sa atin sa paglilingkod natin sa bugtong at buhay. Paano tayo maging matagumpay?
Ang agila ay kampante sa kanyang sarili. Kampante. Pag dumating ang bagyo, mga kapatid, lahat ng ibon nagtatakbuhan. Ang agila, kampante siya. Hindi siya natatakot. Bakit? Saan siya nakatira? Doon sa pinakataas na bundok, sa pinakataas na puno. Doon nakatira ang agila. Yung hangin, mga kapatid, ng bagyo, mga kapatid, ginagawa niyang sasakyan yan. Kapag lahat ng mga ibon nagtatakbuhan, nagtatago, ang agila lang ang hindi tumatago sa bagyo. Siya lang ang sumasalubong sa bagyo. Kaya, Commander Lahi. Palakpakan natin. Ha? Kailangan niyang ibuka yung kanyang pakpak. Tayo, mga kapatid, kailangan natin ibuka ng ating pakpak. Ano yung pakpak natin? Yan yung ating pananampalataya sa bugtong at buwan na Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung sino mang mag-aantay sa Panginoon ay magbabago ng kanyang lakas at siya ililipad na katulad ng isang agila, tatakbo at hindi siya mapapagod, maglalakad at hindi siya manghihina. Palakpakan natin ang bugtong at buwan na Diyos. Lahat ng mga hayop, mga kapatid, pwede yung pagsama-sama ng mga ibon. Pero ang agila, hindi mo siya pwedeng isama. Pero nakakalungkot, mga kapatid, sapagkat may mga agila na kinukulong. Sinasaba sa mga hayop. Sinasama sa manok, sinasama sa pikak. At hindi po maganda, mga kapatid. Mayroong isang magsasaka, kumuha siya ng isang itlog ng agila. Pagkatapos, sinama niya sa mga manok. Nung lumalaki na yung agila, mga kapatid, nagtataka yung agila. Yung kanyang pagiging agila, yung ugali ng agila, nadadala pa rin niya. So ginawa ng kanyang amo, ay kanyang pinuputulan ang pakpak ng agila para hindi makalipad. So kung anong ginagawa ng manok, ginagawa din niya. Pero naramdaman ng agila na hindi siya manok. Iba yung kanyang mukha, iba yung kanyang pakpak, iba kanyang hugis. Kaiba siya. Nung dumating ang bagyo, mga kapatid, at dumating ang hangin, mga kapatid, biglang dumaan yung hangin sa harap ng agila, mga kapatid. At nabuka niya yung kanyang pakpak. Yun pala, nalimutan ng kanyang amo, naputulan ng pakpak yung agila. At siya po ay nakalipad at nakalaya, mga kapatid. Dahil siya ay isang agila. Hindi po siya pinanganak upang maging magkahig at tuka. Siya ay ipinanganak na maglumipad. Ganon po ang disenyo sa atin ng bugtong at buhay. Hindi tayo nanampalataya sa bugtong at buhay ng Diyos para manatili lamang sa Palawan, kundi tayo ay ipangaral ang Ebanghelyo ng Karan sa buong sanlibutan. Yun ang kalooban ng bugtong at buhay ng Diyos. Ha? Hindi pwedeng isama ang agila sa kahit kanino man. Dahil kakaiba ho ang agila. At dito makita natin, mga kapatid, yung manok, kontento na yan na nakakulong sa kanyang bakuran. Ang agila hindi. Ha? Ang ginagawa ng agila, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Ang ginagawa ng agila, mga kapatid, gumagawa siya ng pugad sa ibabaw ng pinakataas na puno. Ang unang ilalagay niya, mga kapatid, mga malalaking kahoy. Papaikot niya. Tapos lalagyan niya ng maliliit na kahoy. Pagkatapos lalagyan niya ng mga damo. Pagkatapos lalagyan niya ng mga balahibo ng ibon. Doon siya mangingitlog, mga kapatid. At pag nangitlog na yun doon, mga kapatid, babantayan niya nung nanay na agila. At habang lumalaki ang mga agila, mga kapatid, pinapakain sila ng kanilang nanay. At kapag dumating ang time, mga kapatid, na malaki-laki na yung kanyang ibon, unti-unting tinatanggal ng nanay yung mga balahibo. So yung mga agila, medyo hindi na sila nakampante doon sa higaan nila. Tinatanggal yung mga balahibo, tinatanggal yung mga damo, hanggang ang matira doon yung mga kahoy na may mga tinik. Hindi na sila makaiga at ayaw na nilang manatili doon sa pugad. Minsan, mga kapatid, yung mga anak ninyo, malaki na, nasa bahay pa rin ninyo. Bakit? Kampante kasi. 35 years old, nasa bahay pa. Hindi pa rin. Sa Amerika, mga kapatid, 18 years old. Alis na. Sa atin, hindi. 25 to 30 years old, nasa bahay pa. Ganun ang agila, mga kapatid. So ang ginagawa ng nanay, mga kapatid, ang ginagawa niya, hinuhulog niya yung kanyang pugad doon sa bato. Sa pinakataas, ihulog niya doon kasi may puno, may bato, doon niya ihulog. Pagdating doon, mga kapatid, doon niya papatirahin yung kanyang anak. Doon niya papakainin yung kanyang anak at unti-unti niyang sisirain yung pugad na yon hanggang sa wala nang matulugan ang kanyang anak na. Pagkatapos, ang gagawin ng nanay ay ihuhulog niya yung kanyang anak doon sa bangin, mga kapatid, para siya matuto maglipad. At pag nahulog, mga kapatid, sasaluhin ng nanay,
tapos dadalhin sa taas, bibitiwan uli mga kapatid. At habang tinuturuan siya ng kanyang nanay sa paglipad, ang gagawin ng tatay na agila, lumilipad mga kapatid, at binabantayan sila habang sila'y nagpa-practice ng paglipad. Bakit binabantayan? Ang agila mga kapatid, mayroong kaawayan. Ang kaaway na agila ay buitre. Yung buitre o kondor na ibon, ang target niya yung mga sisiw ng agila. Yun ang target niya. Kaya binabantayan niya mga kapatid. Ang agila, ang tatay, binabantayan niya na hindi masakmal ng buitre yung kanyang anak. Tayo mga kapatid, sa ating buhay ngayon, may coronavirus. Maraming kahirapan na dumating sa atin. Hindi pa tayo marunong lumipad kung paano tayo makakaraos sa ating buhay. Huwag tayo mag-alala mga kapatid, sapagkat ating bugtong at buhay na Diyos ay nakaabang, nakapaikot sa atin. Hindi tayo pwedeng sakmalin ng ating kaaway dahil nakabantay ang bugtong at buhay na Diyos. At pagdating ng edad na sa mga 25 years old mga kapatid, yung agila na yan ay manghihina, tatanda. Yung kanyang nguso, hahaba na, hindi na siya makatuka. Yung kanyang pakpak, makapal na, hindi na siya makalipad. At yung kanyang kuko, hindi na niya makakuha ng pagkain dahil humaba na yung kuko niya, umikot-ikot na. So ang gagawin ng nanay na agila, papakainin yung kanyang anak. Ang gagawin ng agila mga kapatid, nasa kanya kung kakainin niya yun o hindi. Nasa kanya yun. Pag kinain niya yun, magiging inutil siya habang buhay. So ang ginagawa ng pagpapakain ng kanyang magulang, hindi kakainin ng anak yun mga kapatid. Anong gagawin niya? Ang gagawin niya mga kapatid, yung kanyang nguso, ipapalo niya sa bato. Kasi yung nguso niya mahaba na. Masakit yun mga kapatid sa agila, pero kailangan niya gawin, kailangan niya ipalo yung nguso niya doon sa bato. At kapag pinalo niya doon sa bato mga kapatid, matatanggal yung nguso niya, lilitaw yung totoong nguso niya na bagong nguso. Pagkatapos yung kanyang kuko, ibabalik niya sa bato. Pag naputol na yung kuko mga kapatid, maliligo ang agila, akyat uli doon sa kanyang pugad, at magbibilad sa araw, at unti-unti niyang tatanggalin yung mga lumang mga balahibo niya. Unti-unti niyang tinatanggal kasi sobrang kapal, hindi makalipad. Tatanggalin niya ng isa sa iyong kapatid. Pagkatapos, pag tumubo yung bagong balahibo ng agila, papahira ng banal na langis yan. Yung agila mga kapatid, siya lang ang tanging ibon na mayroong langis sa katawan. Dito sa may bandang puwitan mga kapatid, mayroong nagre-release ng langis ang agila. Kinukuha niya yung langis na yun, pinapahid niya sa kanyang katawan. Kaya pa ang agila lumipad sa mga kahit maulan o bagyo, hindi nababasa yung kanyang pakpak. Bakit? Mayroong langis. Mayroong langis mga kapatid. Kaya kayong lahat na mayroong banal na langis ng buhay at nakapahid kayo mga kapatid, walang coronavirus na dadapo sa inyo dahil kayo ay binalot ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Kayo lang. Yan ang proteksyon, baluti ng bugtong at buhay na Diyos sa lahat na nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Ang tanging agila mga kapatid na may langis sa kanyang katawan. Yung langis na yan mga kapatid, kaya ang agila ay nakakalipad. Ingatan nyo yung katawan ninyo. Yung agila, yung kanyang pakpak, nasira yan. Hindi na siya makakalipad uli. Once lang yan mga kapatid, masira. At habang buhay niyang pangalagaan. Kaya kayo mga kapatid, kapag tinanggap ninyo ang bugtong at buhay na Diyos, siguraduhin ninyo kayo ay lumakad, nagbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos. At huwag na kayo bumalik sa dati ninyong magawain mga kapatid, kapag yung power na binigay sa inyo ng bugtong at buhay na Diyos, sinira nyo yan. Mawawala yung kapangyarihan sa inyo. Malus power kayo. Kailangan nyo mag-fasting para maibalik yung kapangyarihan na yan ay binigay ng bugtong at buhay na Diyos sa inyo. Ganun po ang gagawin natin ng agila ng kapatid. At pagkatapos, ang gagawin ng agila, pag siya ay nagkaroon ng panibagong lakas, ang gagawin ng agila, lilipad siya mga kapatid. At sa kanyang paglipad, hindi babalik sa nanay, hindi balik sa tatay, lilipad ang agila. At sa kanyang paglipad, hahabulin siya ng kondor. Alam yung kondor, yung kanyang kalaban. Pag hinahabol siya mga kapatid, ang gagawin ng agila, iikot siya ng ikot mga kapatid, at ang kanyang pag-ikot mga kapatid, haharap siya sa araw. Pagharap niya sa araw mga kapatid, yung kondor, hindi niya makikita ang agila dahil nasisilaw siya. Ang agila lang ang nakakakita sa araw dahil yung mata ng agila ay mayroong takip. Kahit ipikit ng agila yung kanyang mata,
Nakikita pa rin niya dahil mayroong electric current sa kanyang mata, nakikita pa rin niya. Ganun ho ang kapangyarihan ng agila. Tayo mga kapatid, kapag mayroong hinahabol tayo ng sakit, hinahabol tayo ng mga problema sa buhay, ang gagawin na natin mga kapatid, tumingin tayo sa araw. Sino yung araw niya mga kapatid? Walang iba ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag ka tumingin sa katabi mo. Tumingin ka sa bugtong at buhay na Diyos niyan. Dahil kapag ikaw ay tumingin sa bugtong at buhay na Diyos, kahit sino pang damuho, ang demonyo habol sa iyo, hindi makahabol sa iyo, masisilaw siya. Dahil ikaw ay nakaharap doon sa araw na walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Magsitayo po tayong lahat mga kapatid. Sa buhay natin mga kapatid, sabi ng iba, saka na ako magbabalik sa bugtong at buhay na Diyos kapag talagang nagbago na ako. Mga kapatid, mamatay ka na lang, hindi ka magbago. Bumalik ka sa bugtong at buhay na Diyos kung ano ka, at tatanggapin ka ng bugtong at buhay na Diyos. Hayaan mo ang bugtong at buhay na Diyos ang siyang magbago sa iyo. Hayaan mo ang bugtong at buhay na Diyos ang siyang magdala sa iyo. Ang gawin mo lang, tumingin ka sa araw, manalangin ka, manampalataya ka sa bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi ni Commander Lahi, sabi ni Father Lahi, tumingin ka sa mata ng agila. Ano yung ibig sabihin ng mata? Yung mga mata, kapatid, yan ang simbolo ng kaalaman. At ang kaalaman na yan ay makikita mo salita ng bugtong at buhay na Diyos. Tumingin ka dito mga kapatid. At ito ang magtuturo sa iyo. Sa nakikita mo ngayon mga kapatid, si Pastor Lahi na nakatayo ngayon, tinatanong mo sarili mo, sino ba ito si Pastor Lahi? Anak ba ito ni Father Lahi? Hindi. Huwag na ho ninyo akong tanungin kung sino ako. Ang gawin mo, pag-uwi mo sa inyo, tanungin mo yung bugtong at buhay na Diyos. At ang bugtong at buhay na Diyos ang siyang magsasabi sa iyo kung sino si Pastor Lahi. Siya ang magsasabi sa inyo. Kaya sa mga oras ito mga kapatid, gusto kong isuko ninyo inyong sarili sa bugtong at buhay na Diyos. At tayo po ay magbalik loob, physical, spiritual, ano mga bagay, nanghina tayo, nawalan tayo ng pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Minsan nagdududa tayo, ang daming problema dumating sa ating buhay, hindi natin alam anong gagawin natin, nanghina tayo mga kapatid. Maaaring maging katulad tayo ng agila, hindi na makalipad. Dahil sa mga problema, dahil sa mga pagsubok sa buhay. Pero mga kapatid, ang gawin mo lang mga kapatid, umakyat ka sa bato. Lumapit ka sa bugtong at buhay na siya ang bato mga kapatid. At sa iyong paglapit, ikaw ay tatanggapin ng bugtong at buhay na Diyos. Gusto kong itaas sa iyo yung kamay bilang simbolo ng pagsuko mo sa bugtong at buhay na Diyos. At gusto ko mga kapatid, habang tinataas mo yung kamay, ikaw ay magkaroon ng binibigyan kita ng pagkakataon na makipag-usap sa bugtong at buhay na Diyos sa oras ito. Kausapin mo siya at ulitin mo ang nangyari sa iyong buhay, yung mga na nagdaan. Kung mayroon kang mga kasalanan na hindi mo nahingi ng tawad, ihingi mo ng tawad sa bugtong at buhay na Diyos, ikaw ay patatawarin mga kapatid. Iyuko mo yung ulo habang ako ay maghandog na isang awitin. Kausapin mo ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa salita. Habang inawit ko mo itong awitin ito, gusto kong ihakbang mo ang iyong paa papunta sa harap bilang simbolo ng iyong pagsuko at pagsurrender sa bugtong at buhay na Diyos. Itong bakante na ito, ikaw po ay humakbang, maligmang hakbang mula sa iyong kinatatayuan. Pumunta ka dito sa harap. Kung sa pakiramdam mo mga kapatid, itong pagkakataon na ito, ikaw ay tinawag ng bugtong at buhay na Diyos at gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Maaaring yung buhay mo mga kapatid, magulong-magulo. Hirap na hirap ka, hindi mo alam nung gagawin. Lumapit ka dito upang baguhin ang bugtong at buhay na Diyos ang takbo ng buhay mo. Maaaring meron kang problema sa pinansyal, meron problema sa iyong asawa, meron problema sa iyong anak, meron problema sa iyong pinansyal. Lumapit ka sa harap at isuko mo iyong sarili sa bugtong at buhay na Diyos.
at upang baguhin ng bugtong at buwan sa takbo ng buhay mo. Habang awitin ko itong awit, composed by Father Lahi, isang awitin mga kapatid na nakatago sa kanyang baol, aawitin ko sa mga oras na ito. Habang ako'y umawit mga kapatid, ikaw ay kausapin mo ang bugtong at buhay na Diyos at bigay mo sa Kanya ang iyong hinaing na iyong puso at iyan ay ibibigay ng bugtong at buhay na Diyos. Kung naligaw na kapatid ko, aking mahal, ikaw lamang ang tinawag ng sinugo. Kaya ngayon babalik ka na sa kanlungan ng iyong ama. Tinatawag ka namin ngayon, o naliligaw. Kapatid ko na naliligaw, bumalik ka na. Minamahal ka sa aming puso, kaya ngayon babalik ka na. Ligaya ng aming buhay, hinihintay ka ng ating Diyos Ama na nagmamahal. Kapatid ko, tumalikod ka sa ating Diyos ng mga Diyos. Naligaw ka sa matagal na panahon, ngunit di mo ba nalalaman, hinihintay niyang pagbabalik mo. Ligaya niya na bumalik ka na, kapatid ko. Kapatid ko na naliligaw, bumalik ka na. Minamahal ka sa aming puso, kaya ngayon babalik ka na. Ligaya ng aming buhay, hinihintay ka ng ating Diyos Ama na nagmamahal. Mahalaga ka kay Jesucristo na ating Diyos ng mga Diyos. Nagbuhay siya ng buhay upang ikaw ay maligtas. Tiniis niya
akin doon sa kabalyo ng cross. Kaya ngayon bumalik ka na, minamahal kong kapatid. Kapatid ko na naliligaw, bumalik ka na. Minamahal ka sa aming puso. Kaya ngayon babalik ka na, ligaya ng aming buhay. Hinihintay ka ng ating Diyos Ama na nagmamahal